Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, 2 linggong ceasefire ng Estados Unidos at Iran sasamantalahin ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng oil supply sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Sasamantalahin ng Pilipinas ang 2 linggong ceasefire na napagkasundoan ng Estados Unidos at Iran upang mapataas ang antas ng oil supply ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umaasa ang pamahalaan na mapalawig pa ng higit sa 2 linggo ang tigil putukan na ito, lalo't lahat naman anya ay hangad na matapos na ang gulo. Anya, bagamat hindi sapat ang 2 linggong panahon upang maibaba ang presyo ng langis sa bansa, umaasa pa rin ang pamahalaan na mangyayari ito sa oras na lumuwag na ang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kaugnay nito, sinabi ni Pangulo Marcos na magandang indikasyon ng ceasefire upang mabigyan ng sapat na seguridad at pangangalaga ang mga Filipino seafarers na dadaan palabas at papasok ng Strait of Hormuz. So hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag na ang market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. We will of course immediately adjust. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kumpiyansa naman ng Department of Foreign Affairs o DFA na magdudulot ng positibong development ang pinakahuling kaganapan kaugnay ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ang binigyang diin ni DFA Undersecretary Mary Ann Austria sa ginanap na DECA-TRI hearing ng Kamara matapos ipahayag ni US President Donald Trump ang pagsang-ayon sa 2 linggong ceasefire para sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon naman sa Iran, posible ang safe passage sa Strait of Hormuz basta't makikipag-ugnayan sa Iranian Armed Forces at isa sa alang-alang ang mga technical na limitasyon. Sinabi ni Undersecretary Austria na bagamat may mga kondisyong inilatag ang Estados Unidos at Iran, nananatiling maingat ang DFA sa kanilang mga hakbang. Tiniyak din ng DFA na magpapatuloy ang kanilang mga hakbang upang maprotektahan ang kapakanan ng mga overseas Filipino worker o OFWs, partikular ang mga Filipino seafarers. May condition po ang US na complete, immediate, and safe opening of the strait. Ang Iran naman po is saying that it will still be subject to coordination with their armed forces and due consideration of technical limitations. Given these conditionalities po, we remain optimistic but cautiously optimistic po, and we will continue doing everything that we can to ensure po the protection of our Filipino workers, seafarers, and all those po in the area. Si DFA Undersecretary May Ann Austria.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umaasang kahit papaano ay makababawas sa presyo ng langis ang 2 linggong ceasefire ng bakbakan sa Middle East. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Mahirap pero sana, sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magkaroon ng kabawasan sa presyo ng langis kahit paano ang 2 linggong tigil putukan sa Middle East. Kung pag-uusapan kasi, sabi ng Pangulo, ang supply and demand ay malaki ang posibilidad na tumaas ang supply dahil sa ceasefire. Tinitingnan niya ito ayon sa punong ekutibo na pagkakataon para mapataas pa ang supply ng langis ng bansa habang hinihintay din ang pagpapadaan sa Philippine flag vessel sa Strait of Hormuz. Ganun pa man, aminado ang Pangulo na mahirap mapababa ang presyo ng langis sa loob ng 2 linggo lalo't pabago-bago ang sitwasyon. Pero kung mapapalawig pa ang tigil putukan ng lampas sa 2 linggo ay tingnan na lang, sabi ng Pangulo, at baka magkaroon ng magandang resulta sa presyo ng langis. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So hopefully medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pagbaba ng presyo ng petrolyo sakaling matapos na ang sigalot sa Middle East, wala pang katiyakan. Yan ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na hindi pa matiyak kung bababa ang presyo ng petrolyo sa mga susunod na buwan. Ayon sa kanya, bagamat may mga ulat ng ceasefire sa gitnang silangan, patuloy pa rin ang palitan ng banta na agad nagpapataas at nagpapababa sa presyo ng langis. Paliwanag niya na nananatiling hindi tiyak ang direksyon ng presyo dahil sa patuloy na tensyon at kawalan ng malinaw na supply. Dagdag pa niya, kahit matapos sa sigalot, malaking bahagi ng oil at LNG infrastructure sa rehiyon na nasira. Kaya posibleng abutin ng ilang buwan bago tuloy ang maibalik ang normal na operasyon ng mga pasilidad. Sa ngayon, umaasa ang bansa sa mas mahal na supply mula sa ibang bahagi ng mundo habang limitado ang galing sa Middle East. 20% is from the Middle East, 80% from the rest of the world. Now, if the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix. And then all the other pipelines and all the other infrastructure of Middle East on oil. So although the war will stop, there has been structural change in the industry. So pati yung supply, 80% na lang we can rely on for now. And that is still expensive, no? I think the problem will stay longer than the war itself. So if it ever goes back to 100 pesos or below, it will take some time, Mr. Chair. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga ulat, inilatag na ng Department of Finance o DOF sa Legislative Energy Action Development o LEAD Council ang iba't ibang hakbang ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Binigyang diin ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na hindi lamang isang solusyon ang kanilang isinusulong kung hindi isang pinagsamang estratehiya. Kabilang dito ang target na ayuda
posibleng pagbabago sa buwis sa langis, pagtitipid ng pamahalaan at mga hakbang upang mapigilan ang pagtaas ng gastos sa transportasyon at produksyon. Aniya, mahalaga ang maingat na pagbalanse sa pagitan ng pagtulong sa mga pinakaapektadong sektor at pagpapanatili ng disiplina sa pananalapi ng gobyerno. Dagdag pa niya, pinag-aralan na ng economic managers ang posibleng epekto ng krisis sa ekonomiya na nakapaloob sa rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Under the leadership of President Marcos, the Department of Finance, in close coordination with the other economic managers and other agencies, has implemented a multi-pronged strategy. This includes targeted fiscal interventions to cushion the impact on most affected sectors, enhancements in revenue mobilization to support our expenditure needs, Si Finance Undersecretary Carlo Adriano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, inisa-isa ni Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Rolando Toledo ang mga items na pinaglaanan ng 238 billion pesos na pondo upang maibsan ang epekto ng nagtataas na presyo ng langis sa mga kritikal na sektor ng bansa. Sa pagdinig ng DECA-TRI Committee ng Kamara, sinabi ni DBM Acting Secretary Toledo na ang pondo ay magmumula sa 2026 General Appropriations Act at mga continuing appropriations. Ilan nga sa mga pinaglaanan nito ay ang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda, service contracting sa transport sector, pondo para sa OFW repatriation at social protection programs ng pamahalaan. 2.5 billion for the transport sector plus yung 1 billion for service contracting. Now for the mga ayuda that we are already releasing, we have already released funding for especially for the AICs in support for those affected vulnerables. Comprehensive release po yan in terms of allotment, but in terms of cash, we still need to request from the department themselves. Ang naging pahayag ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nagpahayag na ng commitment si Finance Secretary Frederick Go na aaksyonan ang panawagang muling pag-aralan ang pagbubuwis sa sektor ng enerhiya. Sa pagdinig ng DECA-TRI Committee ng Kamara, sinabi ni Go na atasan niya ang Bureau of Internal Revenue o BIR na makipagpulong sa Energy Regulatory Commission o ERC at Department of Energy upang pag-aralan ang kahilingan ni Deputy Minority Leader Sergio Dagook na alisin ang multiple taxation sa sektor ng kuryente. We will direct the Bureau of Internal Revenue to have a meeting with the ERC, the Energy Regulatory Commission, and the Department of Energy to see what can be done about the matters that you have raised. Si Finance Secretary Frederick Go. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na ang disiplina sa paggamit ng langis at kuryente ang magsisilbing proteksyon ng bansa habang wala pang katiyakan sa magiging takbo ng digmaan sa Middle East. Ayon kay Garin, kung magagawa nating magkaroon ng fuel efficiency, ang kasalukuyang 50 araw na supply ng bansa ay maaari pang mapatagal at umabot sa 75 araw.
Ibinahagi rin ng kalihim ang tagumpay ng nakaraang Earth Hour kung saan nakatipid ang bansa ng 145.5 megawatts sa loob lamang ng isang oras. Dahil sa laking tulong nito, isinusulong ngayon ng Department of Energy ang pagsasagawa ng Earth Hour kada linggo bilang regular na kasanayan upang mas maunawaan ng publiko ang epekto ng pagtitipid. If we save 50% on fuel efficiency, the 50-day can be 75 days, Mr. Chair. That is how we secure our country. That is voluntary on the part of our private citizens, but I think for government, including Congress, I think that is a practice that we should maintain until we have clarity on the war. For example, Mr. Chair, last week we did an Earth Hour and we saved about 145.5 megawatts. Si Energy Secretary Sharon Garin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, idinepensa ni Energy Regulatory Commission o ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan ang kahalagahan ng pagsuspende sa operasyon ng Wholesale Electric Spot Market o WESM sa mga grid sa bansa. Ani Juan, kinakailangan ang hakbang na ito lalo na sa kinaharap ngayong global uncertainties at energy disruptions dulot ng tensyon sa Middle East upang maprotektahan ang mga consumer. Dagdag pa niya, sa ilalim ng Modified Administered Pricing o AP, ang aksyong ito ay agarang isinagawa upang matiyak ang sapat, matatag at inaasahan o maaasahang supply ng kuryente sa buong bansa. Samantala, inihag din ng ERC Chair ang kanilang pagpupursige na matugunan ang mga nakabinbing Certificate of Compliance upang makapagsimula na sa operasyon ang mga renewable energy companies. Pagsisimula nung deklarasyon ng market suspension, nagkaroon ng stability yung presyo natin. Sa pagdating sa WESM, batay dun sa ulat ng IMOP kahapon, dun sa pagpupulong namin with the Department of Energy, for Luzon, Visayas, and Mindanao, naglalaro lang sa 5 piso for Luzon hanggang 5.3 sa Mindanao. So yun ang nakita nating presyo with the implementation of the administered prices. Si ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, iniulat ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa lead council ng Kamara na umabot na sa kabuuang 21,354 services ang naipahatid ng pamahalaan para sa mga overseas Filipino worker o OFWs na apektado ng gulo sa Middle East. Sa kasalukuyan, meron ng 3,736 individuals ang nakauwi sa bansa sa pamagitan ng mga chartered at commercial flights na pinondohan ng gobyerno habang inaasahan pa ang pagdating ng 2 pang chartered flights ngayong Biyernes at weekend. Bukod sa libreng pamasahe, namahagi rin ang DMW ng mga food packs na naglalaman ng bigas at mga pangunahing pangangailangan, pati na rin financial assistance para sa mga nawalan ng trabaho sa sektor ng hospitality, transport at construction. Binigyang diin ni Kakdak na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-utos na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga anak ng mga OFW, partikular na ang mga sanggol at toddler na kasamang lumikas. Nag-utos din ho ng ating Pangulo, President, very mindful of the children of OFW. So parati pong we make sure na kapag nauwi ang OFW, sinasagot din po natin yung mga plete, pamasahe ng kanilang mga anak. And many of them, I should say, are infants and toddlers. DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinaghahandaan na ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang worst case scenario sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, sakaling tumagal pa ang tensyon sa gitnang silangan, mangangailangan sila ng dagdag na 7.2 billion pesos na pondo para sa repatriation efforts, chartering ng mga eroplano, pambayad sa commercial flights at pagbibigay ng financial assistance sa mga manggagawang maapektuhan ang trabaho. If this conflict goes on in the coming weeks and months, then ibang usapan na po yun. Kaya pumasok yung aming proposed 7.2 billion to shoulder chartering costs, commercial flight costs, as well as financial assistance, because if this situation drags on, nakikita na natin ang potential work disruptions, work reductions ng mga kababayan natin. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, paliwanag naman o ipinaliwanag naman ni OWA Administrator PY Kaunan na umaabot na sa 120,000 pesos ang nagiging gastos para sa bawat OFW na napapauwi. Kasama na sa halagang ito ang transportasyon, pagkain, tulong medikal, financial assistance at initial start-up livelihood assistance sa ilalim ng kanilang reintegration program. Tatagal naman aniya ng hanggang 3 buwan pa ang kasalukuyang Emergency Repatriation Fund o ERF at humingi na rin ng supplemental budget para dito. Binanggit din niya na mayroong 500 million pesos na Overseas Contingency Fund na maaaring gamitin at i-replenish mula sa OWA Trust Fund. Patungkol po sa OWA, ang reintegration po for the active members of OWA ay funded by the OWA Trust Fund. At ayon po sa charter ng OWA, 5% po ang naka-allocate dito. Sa taong ito po ay umaabot ng 919 million pesos. Nabigyan din po tayo at maraming salamat po sa Kongreso ng bagong line item. Ito po yung alagang OWA na line item. Meron din po ditong pondo para po sa upskilling. OWA Administrator PY Kaunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, wala munang planong bumalik para magtrabaho sa Middle East ang isang overseas Filipino worker o OFW na dumating mula sa Bahrain dahil sa tumitinding tensyon sa nasabing rehiyon. Sa panayam sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni Axel Gomez, OFW mula sa Bahrain, na malaki ang kanilang pasalamat at nakahinga na sila ng maluwag sa ligtas na pag-uwi sa Pilipinas. Ikinatuwa nito ang programa ng pamahalaan kung saan tinutulungan silang ma-refer sa ibang employer upang magkaroon muli ng kabuhayan. Sa ngayon, aniya, hindi na muna siya babalik sa gitnang silangan pero bukas pa rin siya sa pagtatrabaho abroad, partikular sa bahagi ng Asia. Most likely po kahit po hindi around mid muna siguro iwas muna kami Middle East. Asia muna uli. Actually po dahil sa takot na rin po talaga. Kasi po kakarenew lang po talaga namin ulit ng another contract para po doon sa pinagwo-workan namin. Pero mas nalaig po kasi yung baka kasi mamaya hindi namin alam, baka kami na yung tamahan. So at po mas mapapanatag yung mga loob namin pag nandito na kami sa Pinas. And meron din po silang parang referral letter para po pwede rin po naming
ilapit po sa ibang agency po na pwedeng makatulong din po sa mga OFWs. Nakauwi si Axel at kanyang asawa sa bansa nitong March 23, 2026 sa tulong ng repatriation program ng pamahalaan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, patuloy na nagseserbisyo ang One Filipinos Worldwide o OFW Party List kahit hindi nakabilang sa 20th Congress. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni OFW Party List 19th Congress Representative Marisa Del Mar Magsino na tinututukan ngayon ang pag-expedite ng repatriation ng mga OFW sa Middle East sa gitna ng tumitinding tensyon doon. Nakikipag-ugnayan aniya ang OFW Party List sa Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA at Migrant Workers Office, konsulado at embahada para rito. Bukod sa repatriation, nagbibigay din ang OFW Party List ng serbisyong medikal para sa mga may sakit at kabuhayan sa pamagitan ng Livelihood Assistance Grant for OFWs na kilala rin bilang LAGO program. Ating OFW party list po, kahit hindi po tayo nakaupo ngayon sa 20th Congress, ay patuloy pa rin po nagseserbisyo sa ating mga OFW, seafarers, their families, at kung tutuusin po, kahit hindi po OFW seafarers, kasama po dahil ang OFW party list stands kuya po para sa One Filipinos Worldwide. Katutok po tayo dito dahil unang-una po, ang OFW party list po ay patuloy po nakikipag-usap sa Department of Migrant Workers, sa OWA, ganun din po sa iba't ibang ahensya na nangangailangan po ng mga OFWs natin na kailangan matulungan para po ma-expedite yung pagpaparepatriate sa kanila. Dahil unang-una po, sila po yung mga, sabi ko nga po sa kanila, makipag-ugnayan ng direkta sa ating Department of Foreign Affairs, sa ating mga migrant workers offices or consulate sa mga lugar po na nandoon sila at naninirahan at naaapektuhan po nito mga gerang nangyayaring ito dahil sila po yung magiging first defense nila. OFW Party List 19th Congress Representative Marisa Del Mar Magsino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Kiko Pangilinan nanawagan sa pamahalaan at pribadong sektor na magtulungang paghandaan ang posibleng food shock. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Hinikayat ni Senate Committee on Agriculture Chairman Senador Kiko Pangilinan ng pamahalaan at ang pribadong sektor na magtulungan at paghandaan ang posibleng food shock na dulot ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Sa pagdinig sa Senado, binigyang diin ni Pangilinan maaaring maapektuhan ang supply at presyo ng mga farm inputs sakaling magpatuloy ang pagsasara ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang tinatayang 30% ng urea fertilizer at 40% ng ammonia, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng pataba. Binigyang din ng senador na mahalagang maging handa ang bansa sa posibleng epekto nito sa food supply. Minungkahi rin ni Pangilinan ang pagsasama ng mga kinatawan mula sa pribadong sektor sa bagong tatag na Crisis Committee for Food Security. Kasalukuyang binubuo ito ni Pangilinan, Agriculture Secretary Francisco Laurel, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at mga kinatawan na sina Mark Enverga, Lea Bulot at Adrian Salceda. Dagdag pa ng senador na pagkasudoan ng komite na magpulong kada 2 linggo at mas madalas kung kinakailangan para matugunan ang mga hamon sa food security. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mas maraming trade show, target mapunan ng DTI para matulungan ang mga MSME sa bansa.
Narito si Mary Rose Rosero ng Radyo Magazine para sa balita. Malaki ang nagtutulong ng mga trade fair ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga entrepreneur lalo na sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng pagbibigay ng plataforma upang maipakita, maitaguyod at maibenta ang kanilang mga produkto sa mas malawak na merkado. Dahil dinalagsan ng libo-libong mamimili ang mga fair, mabilis na nakakaipon ng benta ang mga negosyante sa loob lang ng ilang araw. Ayon kay DTI Bureau of Market Development Promotions and OTOP OIC Director Jericho Namoro, ang pagsali sa DTI Fair ay mas mura kung minsan ay libre pa kumpara sa pagrenta ng sariling pwesto sa malalaking mall. Ay bigyan ng mas maraming platform yung ating mga MSMEs para makapagbenta ng. And then this year, sabi niya, i-elevate pa natin, i-expand pa natin, bigyan pa natin ng maraming platform. So dagdag ng tatlo. So we'll be conducting 13 national trade shows. Ibigyan ito ng pagkakataon ng kahit na pinakamaliit na negosyo na maipakita ang kanilang galing sa isang dekalidad na venue. Bukod sa kita, nagiging pamilyar din ang mga tao sa kanilang brand na mahirap gawin kung mag-isa lang silang nagbebenta. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pamamahagi ng abandoned balikbayan boxes sa Port of Davao na kumpleto na. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Tapos na ang delivery ng lahat ng 732 abandoned boxes o balikbayan boxes sa Port of Davao. Ito ang inununsyo ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naihatid na ng Bureau of Customs Port of Davao ang mga kahong iniwan ng mga mapanlinlang na freight forwarders. Isinagawa ang hakbang bilang bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa suporta ni Department of Finance Secretary Frederick Go. Ito ay upang mapabilis ang delivery ng mga padala sa mga OFWs at kanilang mga pamilya. Sa kabuuan, umabot na sa 35,000 mahigit na balikbayan boxes ang naipamahagi sa buong bansa. Natapos na rin ang delivery ng 70 kahon sa Port of Manila. Sa Manila International Container Port naman, mahigit 18,000 boxes na ang naipamahagi habang nagpapatuloy pa ang delivery ng mahigit 6,000 na kahon. Sa Port of Cebu, mahigit 13,000 kahon na ang naihatid at mahigit 300 na lamang ang on-transit. Samantala sa Port of Subic, 2,699 boxes na ang naipamahagi at 79 na lamang ang ongoing delivery. Kinilala rin ni Nepomuceno ang paumuno ni District Collector Maita Acevedo sa mabilis na koordinasyon at aksyon sa Port of Davao. Tiniyak ng DOC ang pagpapatuloy at pagpapabilis ng delivery ng mga titirang balikbayan boxes at pinaalalahanan ng publiko na makipag-transaction lamang sa mga lehitimo at accredited na consolidators. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Red flags sa mga investment proposals ng mga scammer, inisa-isa ng SEC sa publiko.
Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Inlalawag ti Securities and Exchange Commission dagiti red flags kadagiti investment proposals dagiti scammers. Segon kani Securities Council Attorney Patricia Paula Rillion, kang runaan kitan dagiti maseknan kat iti registrasyon dagitoy iti SEC ti panangilawlawag da kadagiti negosyo da no dagiti maseknan kat iti online laeng nga mangisuswat ti transaksyon kenda dumapay. Inlalawag ni Attorney Rillion red flags dagiti guaranteed returns ken too good to be true apasubli ti punan kas kuma iti panangikaring nga agdoble iti investment Ponzi ken pyramid schemes. Naman ano ti maysa kumpanya kat agpapautang naskan nga addat matlaeng iti certificate of authority da manipod iti nasao nga ahensya. May palagip pa adwa nga individual tinatiliwan nga illegal nga operar ditoy probinsya ken naipilamatan ti kaso kontra kadakwada babaan iti SEC ken National Bureau of Investigation. Manipod iti syudad Dilawag, Jude Pitpinan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Punta naman natin ang AGOO, pinansyal na tulong sa mga magsasaka at mangingisda, ipinagkaloob sa isang bayan sa La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nangiwaras ti local government unit ti Bangar La Union iti pinansyal at tulong karigiti manalon kan mangalap kagiddan ti mapaspasaran at kinangina ti produkto a petrolyo. Indaulwan ni Mayor Joy Pinson Mirin, tinaanga e distribusyon iti nadakamat nga ili. Sigon iti municipal government na ipaayan iti sag 1,500 pesos a pinansyal at tulong ti 3,387 a benepisyaryo anang yabkas iti panagyaman da kalpasan anaawat da ti tulong. Kinuna ti lokal gobyerno anapatag ang matulungan dagiti manalon kan mangalap tapno mapagtalin na ti production da kastamutan at tapno masigurado ti supply ti taraon iti komunidad. Imunan anang iwaras ti munisipyo iti pinansyal at tulong kariti rehistrado at tricycle drivers ijay Bangar La Union. Manipod AGOO La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa AGOO. Dakoy naman natin ang Lucena, pagdalo ng mga ospital o mga opisyal at empleyado ng pamahalaang lungsod sa mga conference meeting at pagsasanay sa labas ng San Pablo ipinagbabawal. Narito si Tom Alvarez para sa balita. Ipinagbabawal muna ang pagdalo ng mga opisyal at empleyado ng pamahalang lungsod sa mga conference, meeting at pagsasanay sa labas ng San Pablo, Laguna. Ayon sa pabalitang LGU San Pablo, ang nasabing kautusan ay bilang tugon sa idineklarang State of National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order 110 mula sa Office of the President. Idinagdag pa ng pamahalang lungsod sa halip ang paglahok sa mga nasabing pagtitipon-tipon kung posible ay sa pamamagitan ng online platforms na lamang. Pinapayagan lamang ang mahalagang biyahe kung may paintulot at justification ng hepe ng opisinang pagmumula ng biyahe. Anila, sa pamamagitan ng EO 110 ay mababawasan ang paggamit ng gasolina sa gitna ng lumalakas na tensyon sa gitnang silangan. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako na tayo sa Kabisayaan. 1,049 tricycle drivers sa lungsod ng Borongan tumanggap ng 5,000 pesos na cash relief assistance. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Sok Aberia
mula sa Borongan. Abot yung 1,049 ihapin tricycle driver syudad ng Borongan ang kinarawat in 5,000 pesos ng ayuda pinansyal agin dumara cash relief assistance ZRA distribution ng DSWD Regional Field Office 8 agin buhat ang multi-purpose J Motorpool area Barangay Campisawa syudad ng Merkules Abril 8. Ini nga ZRA distribution ng kasagbungan DSWD RFO 8 ang lokal na pamunuan ng syudad ipinagyan City Social Welfare and Development Office. Samtang tingos ang pagpapasalamat ni Joseph Capada, Presidente ng Borongan City Alliance of Tricycle Operators and Drivers Association BCA TUDA, Administrasyon Marcos, ughan mga buhatanhan gobyerno nga nagburublig ang pagpapatuman hini nga cash relief assistance. Manunumduman nga BCA TUDA ay naging kabakyang ang lokal nga pamunuan ng syudad at pagsubmitaran lista ng mga benepisyaryo ini nga CRA DSWD RFO 8 na naglabay nga Marso at 30. Tika nga syudad han Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod. Mga meat inspector sa Eastern Visayas isinailalim sa pagsasanay. Ang kabuang ulat hahatid naman sa atin ni Ruel Bugnos. Gisugdan na sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 8 ang Basic Meat Inspection Course kanatong Abril 6 tuig 2026 nga gipahigayon sa VSU campus sa Dakbayan sa Baybay. Kini nga 20 ka adlaw nga komprehensibong pagbansay nga mulungtad hangtod na karong Mayo 1 ug kini gidumala pinaagi sa pagkigtinabangay sa National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 8. Ang maong kalihukan gitambungan sa 20 ka mga meat inspection officers gikan sa lain-lain nga mga local government units sa rehiyon. Tumong niini nga mapalambo ang ilang kahanas ug kahibalo sa procedure sa meat inspection sama sa saktong paagi sa pagsusi sa karne sa dili pa kinaibaligya, food safety protocols, pinagi sa pagsiguro nga luwas kanon ng mga karne og layo sa bisan unsang sakit, quality control og proper hygiene, pinagi sa pagpatuman sa taas nga sumbanan sa kalimpyo sa produksyon og pag-apod-apod sa karne ug ang legal nga mga requisitos, pinagi sa pagsabot sa mga balaod nga gikinahanglang sundon sa ilang katungdanan isip mga meat inspectors. Pinaagi nini nga maong kurso gilauman nga mas mapaligon pa ang seguridad sa pagkaon ug masiguro nga di kalidad nga karne lamang ang maabot sa lamisa sa matag pamilya. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao. Fuel subsidy para sa Motorela drivers ibinigay ng DSWD at LGU Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Kapin sa 1,346 ka mga registered rela drivers din sa Cagayan de Oro ang nakadawat og fuel subsidy gikan sa DSWD ug sa city government kagahapon adlaw. Bidawat ang mga rela drivers og balor sa 7,000 pesos. Dinunang nadawat ang 5,000 pesos gikan sa DSWD ug dugang 2,000 pesos gikan sa syudad. Ang maong inisyatiba na himong posible pinagi sa Department of Social Welfare and Development Region 10, City Social Welfare and Development Department, Roads and Traffic Administration ug Business Permits and Licensing Department, City Mayor's Office ug City Treasurer's Office. Nagunang tubong sa fuel subsidy nga matagan bisan gamay nga alibyo ang mga rela drivers sa ilang pagpamasada matag adlaw. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan. Sa Cagayan de Oro pa rin tayo, taxi drivers ng naturang lungsod nakatanggap na ng ayuda mula sa LTFRB Region 10 Office. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon. Ang mga taxi driver nga na-verify na ang mga dokumento lakip na ang valid nga prangkisa
Alang sa fuel subsidy payout, nakadawat og 5,000 nga cash gikan sa buhatan sa LTFRB Region 10. Matod ni LTFRB Region 10 Regional Director Aljo Bendejo, dulaan sa 3 ka gatos ka taxi drivers ang nakadawat sa ayuda gikan sa gobyerno. Dugang pa ni Regional Director Bendejo nga walay dili mahatagan ang tanan hatagan og subsidy. Basta legitimate nga taxi driver sila o kini mahitabo lamang human sa kuti nga pag-verify sa mga opisyali sa LTFRB. Sa mga wala pa mahatagan, makadawat sila sa ayuda pinaagi na sa electronic transmittal sa ilang online accounts. Kini nga mga releasing sa subsidy para lang sa mga taxi driver sa Cagayan de Oro sa pagkakaron. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Mga kagamitan para sa pananahi, ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay sa Ipil District Jail Male Dormitory. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipanguluhan ni Sibugay Governor Dulce Hopper ang turnover ceremony sa mga makina sa pagpanahi sa Ipil District Jail Male Dormitory sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kauban ni Hopper sa gihimong distribusyon ang mga opisyal o ginsakpan sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Zamboanga, Sibugay Provincial Office. Ang inisyatiba, kabahin kini sa livelihood program sa pangagamahanang probinsyal alang sa mga binilango sa pakigtimbayayong sa buhatan sa TESDA. Tumong sa maong lakang nga mapalambo ang kapasidad sa mga persons deprived of liberty o PDL o mahatagan sila ang panginabuyan samtang nagpadayon ang ilahang rehabilitasyon sulod sa dormitoryo. Ang programa kabahin sa serbisyong tinuray o gamatarong sa pangagamahanang probinsyal nga nagpunting sa pagpalambo sa panginabuyan, kalinaw o lunsay nga serbisyong lungsodnon alang sa mga Sibugaynon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan. Libreng sakay program ilulunsad sa Agusan del Norte upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Narito naman ang balitang ihahatid sa atin ni Jezreel Sudario. Formal nang ipatuman sa probinsya sa Agusan del Norte ang libreng sakay program isip tubag sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa krudo nga giingong epekto sa tensyon sa Middle East. Gibase kini nga lakang sa sangguniang Resolution number 148-2026 diin tumong sa programa ang paghatag og direktang tabang sa mga residente sa probinsya, ilabi na sa mga estudyante o ubang sektor nga grabeng naapektuhan sa pagsaka sa pliti ug gasto sa transportasyon. Gihimo ang desisyon human sa usa ka panagtigom sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Norte uban sa partisipasyon ni Congressman Dale B. Corbera ug mga local chief executives. Lakip sa maong kasabutan ang pagbalhin og pondo ngadto sa mga LGUs isip counterparts sa panggamhanang probinsyal alang sa implementasyon sa programa. Gikatakdang magsugod ang libreng sakay program karong Lunes, Abril 13 nga gilaumang makahatag og dako nga kahupayan sa mga Agusanon nga naapektuhan sa kasamtangang kahimtang sa ekonomiya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jezreel Sudario para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jezreel Sudario mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Mahigit 9,000 TODA drivers sa Northern Mindanao na bigyan ng tulong pinansyal mula sa DSWD. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid.
Mikabat sa kapin 9,000 ka tricycle drivers sa Northern Mindanao ang nakadawat og financial assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD nitong Miyerkules April 8 ubos sa cash relief assistance. Matud sa departamento, mukabat sa 45.7 million pesos ang kinatibuk ang kantidad nga naapod-apod sa rehiyon isip kabahin sa paspas nga tubag sa gobyerno sa padayong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gingon sab ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga gipahigayon ang dungan nga pag-apod-apod sa mga hinabang sa tibok nasud. Gihimo subay sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. aron matabangan ang mga driver ug rider nga grabeng naapektuhan sa nagpadayon nga energy emergency. Dugang pa niya unang gisugda ng payout sa mga nakbayan ay sundan ang mga municipality aron masiguro nga makabot ang target nga kapin 300,000 ka mga tricycle driver gawas sa Metro Manila. Din kapin 200,000 na ang nakadawat ug gilawman nga makumpleto sulod sa pipila ka adlaw. Gitakdasab nga sundon ang pagpanghatag og hinabang sa ubang sektor sa transportasyon sama sa jeepney drivers, transport network vehicle service, motorcycle taxis ug delivery riders. Gipasabot pod sa DSWD nga target mahuman ang unang phase sa pagpanghatag sa ayuda sa dili pa matapos ang Abril. Subay sa mando sa presidente sa pagpadali sa hinabang ug masiguro nga walay driver o rider ang mabiyaan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, aming pong ihatid sa inyo ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan sa pamagitan ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Bakit tumatangkad ang astronaut kapag nasa kalawakan? Tumatangkad daw ang mga astronaut pag nasa space sila? As in, mga 2 to 3 inches taller? Bakit kaya? Dahil sa microgravity, yung kondisyon sa space na halos walang bigat. Dito sa Earth, gravity pulls us down. Kaya, compress ang spine natin. Pero sa space, walang humihila, kaya lumuluwag at humahaba ang spine. Pagbalik nila sa Earth, balik din sa dating height. Gravity strikes again. Cool, di ba? Proves na kahit saan mapunta ang tao, kaya nating mag-adapt. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Inirekomenda ng Department of Budget and Management o DBM sa lahat ng departamento, ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan o LGU ang pagpapatupad ng hindi bababa sa 20% tipid o savings mula sa kanilang mga hindi esensyal na gastusin. Sa harap ng Legislative Energy Action Development o LEAD Council, ipinaliwanag ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo na ang nasabing kaltas kukunin mula sa mga non-essential na maintenance and other operating expenses o MOOE. Kabilang dito ang mga gastusin sa pagbabiyahe o travel expenses, ilang training programs at scholarships, mga supplies at gastos sa kuryente at tubig na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng energy saving measures sa ilalim ng Memorandum Circular 114. Binigyang diin ni Toledo na mananatiling protektado ang mga frontline programs ng gobyerno habang binabawasan ang mga discretionary expenditures. Kasalukuyan ng binabalangkas ng DBM ang isang budget circular upang gawing opisyal ang paglikom ng pondong ito na gagamitin sa mga programang tutugon sa epekto ng kasalukuyang krisis sa enerhiya at pandaigdigang presyo ng bilihin. Sa ngayon, mayroon ng natukoy na kabuang 238.6 billion pesos para sa mga crisis-related measures mula ang pondo sa mga sumusunod.
200 billion pesos mula sa 2026 General Appropriations Act o GAA, 18.4 billion pesos mula sa 2025 Continuing Appropriations at 20 billion pesos mula naman sa Malampaya Gas Fund Special Account ng Department of Energy o DOE. Kabahagi ng hakbang na ito ang estratehiya ng pamahalaan upang masiguro na may sapat na pondo para sa mga serbisyong direktang tumutulong sa mamamayan sa gitna ng mga hamon sa ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Walang magaganap na paggalaw sa presyo ng mga pangunahing bilihin o Basic Necessities and Prime Commodities o BNPC hanggang sa ika-30 ng Abril. Ito ang tiniyak ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Maria Cristina Roque. Batid na pinalawig ng 2 linggo ang naunang itinakdang petsa na April 16 matapos ang serye ng pakikipagpulong sa mga manufacturer. Tiniyak ng DTI sa publiko na mahigpit nilang binabantayan ang presyo at supply ng mga bilihin sa gitna ng banta ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Patuloy din aniya ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mga retailers at logistics firms upang maprotektahan kapwa ang mga negosyante at mga mamimili. Sa isinagawang inspeksyon ni Roque sa isang mall supermarket, napansin nito na may ilang produkto pang ibinibenta ng mas mababa sa suggested retail price o SRP. Bukod sa pagbabantay sa presyo, binigyang diin din ng kalihim ang suporta ng pamahalaan sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa pamamagitan ng mga trade fairs upang mas mapalawak ang kanilang merkado. Ipinagmalaki rin ni Roque ang paglago ng export ng bansa na umabot sa record high na 15.4% noong 2025 at patuloy pang lumalawak ngayong simula ng 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gumanda ang kalagayan ng paggawa sa bansa matapos bumaba ang bilang ng mga Pilipino walang trabaho noong Pebrero 2026 ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa resulta ng pinakahuling Labor Force Survey na itala sa 2.66 million ang bilang ng mga walang trabaho o unemployed. Mas mababa ito kumpara sa 2.76 na milyong na itala noong Enero ng kasalukuyang taon. Dahil dito bumaba ang unemployment rate sa 5.1% mula sa 5.8% noong nakaraang buwan. Sa isang pulong balitaan, ipinaliwanag ni National Statistician Dennis Mapa na tumaas din ang Labor Force Participation Rate o LFPR sa 63.8%. Katumbas ito ng 2.9 na milyong mga Pilipino na may edad 15 pataas, na mas mataas ito kaysa sa 62.3% noong Enero. Samantala, naitala naman ang employment rate sa 74.7%. Sa kabuuan, mayroong 49.43 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Pebrero. Mas mataas sa 47.74 na milyon noong Enero. Gayunpaman, nananatiling hamon ng underemployment o ang mga manggagawang nagnanais pa ng karagdagang oras ng trabaho o bagong mapapasukan. Naitala ito sa 5.84 na milyon o katumbas ng 11.8% ng kabuuang lakas paggawa. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na lalo pang paiigtingin ng pamahalaan ang mga hakbang upang protektahan ang mga trabaho sa bansa, lalo na sa gitna ng mga banta ng tensyon sa Middle East na maaaring makaapekto sa ekonomiya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Bumubuo ngayon ang pamahalaan ng incentives program para sa electric vehicle o EV manufacturers upang isulong ang lokal na produksyon. Inaasahang ilalabas ang Executive Order o EO sa loob ng 3 buwan. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, layunin ng hakbang na suportahan ang EV sector sa pamamagitan ng Electric Vehicle Incentive Strategy o EVs. Dagdag ni Roque, nakatakdang magpulong ang mga ahensya kasama ng EV manufacturers sa susunod na linggo upang isapinal ang incentives program. Sa tulong ng mga insentibo, inaasahang makahihikayat ito ng mga mamumuhunan sa EV manufacturing ng Pilipinas. Kasunod ito ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program na sumusuporta naman sa domestic vehicle manufacturing at local automotive supply chain. Naglaan ang ahensya ng 4.32 billion pesos budget para sa CARS program. Kalahok dito ang major car makers tulad ng Toyota Motor Philippines Corporation at Mitsubishi Motors Philippines Corporation, kung saan isinali ang kanilang Vios at Mirage models na layong makapag-produce ng 200,000 unit sa loob ng 6 na taon upang maging kwalipikado sa insentibo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan. Isang malaking hamon ang kakaharapin ng industriya ng niyog sa Pilipinas matapos magbabala ang mga lider ng industriya tungkol sa bagong regulasyong ipatutupad ng European Union o EU. Posible itong makaapekto sa export ng crude coconut oil ng Pilipinas simula Enero taong 2027. Ayon kay Marco Reyes, chairman ng United Coconut Association of the Philippines o UCAP, naghain na ng abiso ang EU sa World Trade Organization o WTO tungkol sa planong pagtatakda ng mandatory maximum levels para sa mineral oil aromatic hydrocarbons o MOA sa mga produktong pagkain. Ang MOA ay isang uri ng mineral o mineral oil na nakukuha mula sa krudo, uling at natural gas. Base sa risk assessment ng EU noong taong 2023, ang MOA ay pinaniniwala ang may kaugnayan sa genotoxicity at carcinogenicity o mga elementong nagdudulot ng cancer at pinsala sa cells. Kaya itinuturing itong banta sa kalusugan ng tao. Ang European Union ang kasalukuyang pinakamalaking mamimili ng coconut oil mula sa Pilipinas. Dahil dito, nagbabala ang Department of Trade and Industry o DTI na ang mga produktong hindi susunod sa itatakdang limitasyon maaaring tanggihan sa mga border ng EU o sa pilitang i-pull out sa kanilang merkado. Hinimok ngayon ng DTI ang mga lokal na exporter na simulan na ang pagsasagawa ng MOA testing sa kanilang mga produkto upang matiyak na makakasunod sila sa mahigpit na pamantayan ng Europa bago pa man ipatupad ang regulasyon sa taong 2027. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod po si Lea Magpayo para sa balitang pampalakasan. Magpapaalala muna ang himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Hindi na naituloy ni Alex Ayala ang maagang pag-arangkada at nabigo kontra 4th seed Yelena Ostapenko 4-6-5-7 sa second round ng Upper Austria Ladies Linz. Magandang simula ni Ayala sa dalawang set pero bumaliktad ang laban ng umarangkada si Ostapenko gamit ang malalakas na serve at agresibong returns na tuluyang pumigil sa magandang ritmo ng Pinay matapos ang 1 oras at 43 minuto ng bakbakan. Nanguna si Ayala 4-2 sa unang set pero nagpalitan sila ng break simula sa ika-6 na game bago muling nahanap ni Ostapenko ang kanyang tiyempo para isara ang set. Hindi naman bumitaw si Ayala, umiscore ng 8 sunod na puntos para umabante ng 2-0 sa second set at sinamantala ang sunod-sunod na errors ni Ostapenko para umangat sa 4-0 at 5-1. Pero ipinakita ng 29 anyos na Latvian ang tapang at karanasan bilang dating French Open champion. Binasag ang serve ni Ayala para gawing 2-5 at ginamit yon para manalo ng 5 sunod na games at tapusin ang comeback victory. May bahid din ng paghihiganti ang panalo ni Ostapenko matapos siyang talunin ni Ayala ng 2 beses noong nakarang taon. Aabante siya sa quarterfinals para harapin si Elena Gabriela Ruse na tinalo si Diana Yastremska 4-6, 6-4 at 6-4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigo si Carlo Biado na makuha ang tanging world title na wala pa sa kanyang koleksyon matapos siyang malaglag sa quarterfinals ng WPA World 8-Ball Championship sa St. Louis, Missouri. Matindi ang ipinakitang laban ng World 9-Ball at 10-Ball Champion pero kinapos siya kontra Viktor Zielinski ng Poland 8-10 sa isang mahaba at mabigat na laban na umabot ng 2 oras at 23 minuto. Sakaling nanalo, makakatapat sana ng 42 anyos na Pinoy ang matagal na niyang karibal sa Southeast Asia, si Aloysius Yap ng Singapore sa semifinals. Sa kabilang bracket, magtatapat sina Francisco Sanchez Ruiz ng Spain at Albin Ocean ng Austria. Mas masakit ang pagkatalo dahil maganda ang naging takbo ni Biado. Nakalusot sa first round bye, tinalo si Pius Labutis ng Lithuania 8-3, nadapa kay Skylar Woodward ng Estados Unidos pero bumawi agad sa 8-0 na panalo laban kay Vitaly Patsura ng Ukraine para makapasok sa knockout stage. Sunod niyang pinatumba sina Gerson Martinez Boza ng Peru at Marco Toscher ng Netherlands bago siya kinapos kontra Zielinski. Samantala, parehong nabigo sina Cheska Centeno at Rubilin Amet sa round of 16 ng Saberts Women's Open. Si Centeno, ang reigning 2-time World 10-Ball Champion, ay natalo sa isang 3 oras at 25 minutong bakbakan kontra Chihiro Kawahara ng Japan, habang si Amit ay tinalo ni Jasmine Ocean ng Austria sa isang halos 3 oras na laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakita ng tibay ng loob si Adrian Nocum sa endgame nang makalusot ang rain or shine sa dikitang panalo kontra San Miguel 116-112 para manatiling walang talo sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Miyerkules sa Ninoy Aquino Stadium. Umiskor si Nocum ng conference high 21 puntos kabilang ang 10 sa huling yugto kung saan siya ang umako ng responsibilidad habang nagbabanta si Marshall Lassiter na ibalik ang Beerman sa laro. Kontrolado na sana ng Elasto Painters ang laban matapos umabot sa 25 puntos ang kanilang lamang sa third quarter
pero bumalikwas ang San Miguel sa pamamagitan ng matinding 24-4 run pagpasok ng fourth period na nagpaikli sa agwat sa dalawa 99-97. Pinangunahan ni Jalen Johnson ang opensa ng Rain or Shine sa kanyang 24 na puntos habang may 16 si Jonard Clarito. Nagbigay naman ng matatag na all-around game si Felix Lemeti na may 14 na puntos, 6 na rebounds, 4 na assists at 3 steals. Nagambag si Kaylan Johnson ng 11 at si Gian Mamuyak ng 10 para tuluyang makuha ng Rain or Shine ang kauna-unahang 5-0 start sa kasaysayan ng prangkisa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umangat sina Amy Provido at Shane Reterta sa crucial fifth set habang si Angel Canino ang nagbigay ng huling dagok ng talunin ng De La Salle ang Far Eastern University 25-17, 25-22, 23-25, 19-25 at 15-10 para manatiling walang talo sa UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament Miyerkules ng gabi sa Mall of Asia Arena. Matapos mawaldas ang 2-0 set lead at mawalan ng momentum sa sumunod na dalawang frame, bumalik sa forma ang Lady Spikers sa decider. Pinangunahan ni Provido ang maagang 8-4 run, sinabayan ng clutch hits mula kina Reterta, Shivana Lapot at Canino para pigilan ang late rally ng FEU. Ito na ang ika-11 magkakasunod na panalo ng Lasal para manatili sa tuktok ng standings. Bumagsak naman sa ikalimang pwesto ang FEU sa kabila ng mainit na pagbabalik ni Gers Petalio, hawak ang 65 record na tabla sa Adamson. Sa pagwalis nila sa Lady Tamaraws, tiyak na ang twice-to-beat advantage ng Lady Spikers at 3 panalo na lang ang kailangan para sa outright finals berth. Nagpasabog si Canino ng triple-double na may 24 na puntos, 13 digs at 10 receptions. Nagambag si Lapot ng 23 puntos mula sa 18 attacks, 4 na blocks at 1 ace habang may 16 na puntos si Provido. Naglista si Lovely Lopez ng 16 na puntos at 24 na excellent receptions para sa FEU habang may 14 si Petalio. Nalimitahan si Faida Bacangke sa 10 puntos, may 7 si Cla Loresco at nagtapos si Tin Ubaldo na may 9 na puntos, 2 digs, 2 receptions at 11 excellent sets. Kailangan ng walisin ng Lady Tamaraws ang huling 3 laro para manatiling buhay ang semis bid. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, ipinakita ng College of St. Benilde ang tikas ng isang kampyon at dinomina ang Letran 25-18, 25-21 at 27-25 para itulak ang serye sa do-or-die Game 3 ng NCAA Season 101 Women's Volleyball Finals, Miyerkules sa Rizal Memorial Coliseum. Matapos ang masakit na 5-set na pagkatalo sa Game 1, mabilis na bumawi ang 5-peat-seeking Lady Blazers, agad na kinontrol ang laro at hindi na binitawan ang momentum. Pinangunahan ni Zam Nolasco na bagong hirang na Tournament Most Valuable Player ang opensiba ng CSB sa kanyang 19 na puntos mula sa 16 na attacks, 3 blocks at 1 ace. Malayo sa dikitang bakbakan ng Game 1, naging one-sided ang Game 2, bagay na iniuugnay ni Nolasco sa matinding pagnanais ng CSB na makabawi. Nagbigay ng sapat na suporta si Camila Bartolome na may 14 na puntos, habang nag-ambag sina Clydel Catarig at Fiona Inocentes ng 11 at 9 na puntos ayon sa pagkakasunod. Bumida naman si Verenice Colendra para sa Lady Knights sa kanyang 11 puntos. Siyam dito ay sa malaking third set run
na nag-angat sa letran mula 13 to 18. Umabanti pa sila sa 25 to 24 matapos ang atake ni Colendra sa ibabaw ng dalawang blockers, pero dalawang sunod na error at isang malakas na palo ni Nolasco ang nagtakda ng pagtatapos ng laban. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga chismoso. Chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ibinahagi ng kapuso actress na si Max Collins na matagal na niyang sinubukang hanapin ang kanyang ama na umalis noong siya ay sanggol pa, ngunit hindi na niya ito natagpuan. Sa kabila nito, sinabi niyang etong si Max na hindi niya naramdaman na may kulang sa kanyang pagkatao dahil ang kanyang ina ang tumayong parehong magulang sa kanya. Dahil dyan, inamin ni Max na handa na siyang tigilan ang paghahanap sa kanyang ama dahil napagod na ito at tanggap na niya ang sitwasyon. Wala rin daw siyang galit at napagtanto niyang hindi kinakailangang makilala ang kanyang ama para maramdaman ang pagiging buo. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito, trending to ha. Viral ang actress na si Cyril Manabat matapos mag-post ang isang TNVS driver ng larawan nila. Kasama ang caption doon sa social media na may salitang ang laki na binigyan ng mali siya ng netizens. Ayon kay Cyril, nagpa-picture lamang siya bilang kabutiang loob bago bumaba ng sasakyan habang papunta sa kanyang taping. Nagulat siya sa naging reaction online lalo na't hindi siya agad nakapag-check ng phone. Inihayag ng aktres ang kanyang pagkadismaya at iginiit na hindi dapat gawing katatawanan o i-sexualize ang mga ganitong sitwasyon. Bilang tagapagtaguyod ng Women's Protection, sinabi ni Cyril na hindi niya palalagpasin ang insidente at gagawa siya ng aksyon laban dito. Iginit o dagdag pa niya, ang simpleng pagiging mabuti lang ang ipinakita niya sa driver. Yun nga daw ay nakipag-usap daw siya ng maayos at nagbigay ng tip kaya't hindi niya inaasahan ang ganoong kapalit. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanawagan ang celebrity at TV host na si Bianca Gonzalez sa media na maging mas maingat sa pag-feature ng mga mamahaling gamit ng celebrities. Lalo na ang paglalagay daw ng presyo ng mga ito
sa mga ulat at social media posts. Ayon sa kanya, kahit pinaghirapan yan ng mga artista ang kanilang luxury items, hindi ito ang tamang panahon daw para i-highlight ang ganoong detalye dahil sa hirap ng ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nagkaroon naman dyan dahil dyan ay nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang netizens. May mga sumang-ayon na dapat maging sensitibo ang media at celebrity sa kasalukuyang sitwasyon, habang ang iba naman ay nanindigan na karapatan ng mga personalidad na ipakita ang kanilang pinaghirapan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli nating chika for today, hindi na talaga mapipigilan ito Umuugong ang usap-usapan na ikakasal na itong si Bea Alonzo at Vincent Co ngayong May 16, 2026 sa Spain. Bagamat wala pa silang opisyal na kumpirmasyon dyan. Lalong umugong ang balita matapos ang Instagram post ni Dimples Romana kung saan kasama niya ang magkasintahan pati si Beatrice So na dating housemate. Sa comment section, may mga netizen pang nagbanggit na umano'y namimigay na ng wedding invitations ang aktres. Nauna nang lumabas ang kanilang marriage banns sa isang simbahan noong Marso ngayong taon, isang opisyal na anunsyo ng planong kasal ayon po sa tradisyon ng simbahang Katoliko. Sa ngayon, nananatiling haka-haka pa rin ang detalye ng kasal dahil wala pang pahayag ang magkasintahan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Maraming salamat sa lahat ng nakinig sa ating edisyon ngayon ng Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kaganapan sa At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.